Mga kaibigan, no? Pag-usapan natin ngayon, pag-usapan natin ngayon etong susunod nating topic mga kaibigan, okay? Yan, pag-usapan natin ito. Ano daw? Digong hindi daw galit kay Marcos. So, yan ang pag-usapan natin mga kaibigan. Muli, isang magandang araw po sa inyo lahat and welcome back po sa aking channel. Ngayon mga kaibigan, ay isa sa mga failure na sinasabi ko ng mautog rally sa Angeles City mga kaibigan ay yung hindi po pagkakadalo ni Duterte o digong nila na mga kaibigan doon sa rally sa Angeles City. And nagpadala naman siya. Edith Lorenzo, shout out. Kamusta po Ma'am Edith, and maraming salamat sa pagdalaw at sa pagbisita, okay? And nagpadala siya ng kanyang video message na mga kaibigan. Yun ngayon ang panoorin natin mga kaibigan at himay-himayin natin, no? Itong video message na ito ni Tatay Digong nila. Po, inabot ako ng ayaw ko na lang sabihin kasi napaka-corny. Pero retired na kasi ako at yung pera ko, meron ako. Di ba? Ano raw yung reason mga kaibigan, liitan natin. Ngayon ko lang napansin na hindi ko pala na-edit ito. Liitan natin. Liitan ko lang. Yan, liitan na lang natin, no? Hindi ko pala na-edit yung video. Kasi ano lang to, kumbaga kinapi-paste ko lang, no, yung video. So, yan. Liitan na lang natin, baka tayo madali. Ang linaw-linaw, courtesy of SMNI. Tapos sabi video nila, tapos bibirahin natin. Wawa naman yung channel ko. Naubusan na nga ng sponsor, naubusan na ng palipad, maubusan pa ng subscriber, tapos matutuluyan pa magsara. Diba? Pag nagsara to mga kaibigan, gagawa ko ng ibang channel, suportahan niyo po ako, pero malamang sa malamang, sa ibang niyo na ako makikita at mapapanood. Okay, tuloy natin. Sabi niya ay hindi raw siya nakapunta po dahil sa meron daw siyang karamdaman na ayaw niya sabihin dahil corny. Pagkatapos ay wala daw po siya kasing pera. Tell it to the Marine, di ba? JC Mo, shout out. Tell it to the Marine, no? Pag sinabi ni Digong na kasi wala na akong pera, yung income ko, pinagkakasya ko na lang, di ba? Tell it to the Marine, not to us. Don't me. Ika nga, don't me. Isipin mo lang, kung ang problema ay pamasahe, kaya hindi nakapunta si Digong dahil sa wala na raw siyang pera, di ba? Dahil wala na raw siyang income, retired na raw siya, di ba? Come to think of it mga kaibigan, magkano ang ginastos sa sound system? Magkano ginastos sa sound system? Eh di sana bumawas, tumapyas na lang do sa budget ng sound system. Pagkatapos ay ipinadala kay Tatay Digong nila, o Tatay Digong, eto pambili pang-arkila ng helicopter. So alam niyo na, kasinungalingan. Hoy, Ma'am Catwoman, medyo mag-fast forward ka ng konti, Ma'am Catwoman. Wala na po tayo kay Baklang Hari. Diba? Oh, wala na tayo kay Baklang Hari, ha? Kaya medyo fast forward mo ng konti, Ma'am Catwoman. Diba? Oh, tuloy. May retirement ako pero pinupuesto ko lang. At yun na kasi ang source of existence ko. Sorry, hindi ako nakapunta, pero I would like to congratulate you for your gesture
to show to the country and to the world that may damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos. Hindi raw galit. Hindi raw galit kay Marcos, pero may damdam. Di ba? Hindi galit, kumbaga nagdaramdam lang kay Marcos. Ngayon, kung ano man ang reason ng kanyang pagdaramdam, wag na natin alamin, di ba mga kaibigan? Basta sa kanya, hindi raw siya galit. Pero tanong ko lang ganito, di ba? Hindi, kayo sa maisog, hindi ba kayo nag-uusap-usap? Di ba? Hindi ba kayo nagkakaroon ng meeting? Di ba? Hindi nyo ba napag-uusapan, ganito magiging tema natin? Pagpunta natin sa Pampanga, ganito ang tema natin. Di ba? Na ang ipapakita natin sa taong bayan ay hindi tayo galit kay Marcos. Di ba? Dahil yan ang sasabihin ko sa aking speech. Di ba? Tapos kayo, kailangan ay huwag nyo ring ipakita na galit kayo kay Marcos. Di ba? Kaso, ang nangyari mga kaibigan, iba yung sinasabi ni Tatay Digong nila. Di ba? Iba yung sinasabi ni Tatay Digong nila. Iba naman yung sinasabi at ipinagsisigawan nila Harry Roque. Di ba? Iba rin yung pinagsisigawan ng iba pang mga guest speaker doon. Di ba? Patrick Lopez, shoutout. Okay? Iba rin yung mga sinasabi ng mga guest speaker doon. Di ba mga kaibigan? Kumbaga, magulo talaga. Di ba? Magulo talaga. And para sabihin ni Digong na hindi siya galit kay Marcos, di ba? Patunayan mo. Nelson Guntan, shoutout. Okay? Patunayan mo. Di ba? Patunayan mo. Linisin mo yung mga dumi na inilagay mo kay PBBM. Di ba? Mula doon sa meron tayong kandidato na mayroong bagahe. Meron tayong kandidato na nagko-cocaine. Meron tayong kandidato na weak leader. Di ba? Linisin mo lahat yun. Para maniwala kami na wala kang galit kay PBBM. Di ba? Pero kung hindi mo gagawin yun, wala. Binobola mo lang ang taong bayan. Binobola mo lang si PBBM. Di ba? Binobola mo Marcos, binobola mo ang taong bayan. Bakit? Ano ang reason? Ano reason? Tandaan niyo mga kaibigan, hindi ko na ipi-play Alam niyo na bakit hindi ko na ipi-play do mga kaibigan. At saka alam ko naman napanood niyo na ito sa iba. Di ba? Hindi ko na ipi-play. Ano ang reason? No? Bakit ngayon na sinasabi mo? Actually, hindi lang naman ngayon Di ba? Kapag ka nasa mood ka, aakyat ka sa stage, mumurahin mo Marcos. Kapag ka wala ka sa mood, hindi ka magsasalita sa stage, magsasalita ka lang sa harap ng camera. Ang bait-bait mo sa Marcos. Di ba? Bakit? Baliktaran ka Di ba? Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Di ba, mga kaibigan? Ganyan ito si Duterte. Pero ang tanong ko, bakit ganon? Di ba, bakit ganon ito si Duterte? Tandaan ninyo, nalalapit ang 2025. Di ba? Ngayon, dahil sa wala na ang Duterte's magic, di ba? Duterte magic, wala na po talaga yan. No, wala nang Duterte magic. Tingnan nyo, isa-isahin natin mga kaibigan, kung paano nagpapakasira ang Duterte ngayon. Di ba? Anong ginagawa ng isang ni Sara Duterte? Di ba? Tanggapin ninyo ang katotohanan. Tanggapin ninyo ang katotohanan na ito yung katotohanan. This is the fact. Di ba? Hindi yung sinabi ni Harry Roque kanina na kung tumakbo ng presidente si Sara, wala ka sa pagkapangulo. Hindi yun ang fact, mga kaibigan. The fact is, no, alam natin na hindi pumayag na tumakbo bilang presidente itong si Sara, no, at ang magiging vice president ay yung kanyang ama, di ba? And kaya siya pumayag na maging busy na lang, mga kaibigan, dahil alam niya malakas ang Marcos. Alam niya mananalo siya dahil sa unit team, di ba? Pinagginawa nila yung unit team. Pinagsama nila yung solid south at saka solid north na although alam natin wala naman talaga solid south, di ba? Solid north meron pero solid south wala, di ba? Pinagsama nila yon. Pero anong ginawa ngayon ni anong ginagawa ngayon ni Sara Duterte? Di ba? Wala naman nagtatanong sa kanya pero sumagot siya. Sabi niya ay ang unit team daw ay ginamit lamang noong panahon ng eleksyon at hindi na po eleksyon ngayon. So, sino ang sumira ng unit team? Di ba? Ang sumira ng unit team, mga Duterte. Sa palagay ninyo,
Saan pupulutin si Sara Duterte kung binitawan niya ang unit team? Na alam naman natin matagal ng panahon na wala na unit team, 'di ba? Bukod tanging DDS na lang ang nagsasabi ng unit team, unit team, unit team, pero ang katotohanan wala ng unit team noon pa man. 'Di ba mga kaibigan? Alam natin lahat 'yan, okay? Hmm. Ngayon, Baste, Duterte, anong ginagawa? 'Di ba? Kahit na labas sa Davao, kapagka merong mautog rally sa ibang lugar, 'di ba? Anong ginagawa? O, nagsisisigaw doon, talagang nagpapakita ng galit, 'di ba? Na akala nila ay ano ay kumbaga akala nila ay pinapaboran sila o nagugustuhan sila ng taong bayan, pero hindi, kinamumuhian sila ng taong bayan, 'di ba? So ano ibig sabihin? Ano lang ang gusto ko ipakita sa inyo mga kaibigan, that Duterte is no more. Wala na pong Duterte. Kaya ito ngayon ang style nila. 'Di ba? Style nila ito ngayon para magpaawa effect sa taong bayan. 'Di ba? Para kumuha ng boto sa taong bayan. Kaya ang ginagawa nila paawa effect. 'Di ba mga kaibigan? Sasabihin nila na tawag dito, na hindi kami galit sa mga Marcos, hindi kami galit kay Marcos. 'Di ba? Bakit? Kasi alam ni Duterte 'yan mga kaibigan, na habang binibiran nila, habang tinitira nila ang mga Marcos, lalo naman lumalakas ang mga Marcos. O sandali, 'di ba? Mag-change style tayo. O magbago tayo ng ng ating estilo. O mahalin naman natin ang Marcos, pakita natin sa mga loyalist. O bakit? Lolokohin niyo na naman ang mga loyalist? Bubudulin na naman ninyo ang mga loyalist? 'Di ba? So ito lang sinasabi ko mga kaibigan, sabi ko malapit na ha. Malapit na ang 2025, ilang araw na lang, ilang buwan na lang mga kaibigan. Ngayon kapagka natapos tayo sa 2025, mabilis din tatakbo ang panahon, 2028 na. Bahala kayo kung maglalagay pa kayo ng Duterte sa gobyerno. Nasa sa inyo na 'yun mga kaibigan, 'di ba? Kung maglalagay pa kayo ng Duterte sa gobyerno, 'di ba? Oh, 'yun lang 'yun mga kaibigan ano. And itong mga sinabi ni Digong pagkatapos ay contradiction doon sa mga pahayag noong mga guest speaker ng mga mautog, 'di ba mga kaibigan? Tandaan ninyo, may plano pa silang dalhin ang mautog sa iba't ibang probinsya pa. Pagkatapos ay pupunta pa sila ng Hong Kong. Mga taga Hong Kong, mga ka-OFW ko, hindi ko kayo masisisi kung halimbawa pumunta roon ng mautog rally, 'di ba? Sa Hong Kong, hindi ko kayo masisisi mga OFW, mga OFW. Hindi ko kayo masisisi kung pupunta kayo. 'Di ba? Knowing Filipino. Knowing Filipino, knowing OFW, sabik tayo kasi sabik tayo kapagka meron dumarating na galing Pilipinas papunta doon sa kung saan man bansa kayo naroon, 'di ba? Kung pupunta man kayo roon mga kaibigan, nasa sa inyo na po 'yon. No? Norma San Pedro, shout out. Patrick Lopez, shout out. Nelson Guntan, shout out. 51 billion, Asan, shout out. Nixon Mendoza, shout out. JC Moss, shout out sa inyo lahat. Okay? Ngayon, kung pupunta kayo at a-attend kayo ron, bahala na po kayo. Bahala na kayo mga kaibigan, no? Pero if I were you, kung you will take my advice, no mga kaibigan, huwag kayong pupunta. Kasi gagamitin lang yung bilang nyo eh. 'Di ba? Gagamitin lang yung bilang nyo. And masasayang lang yung panahon ninyo. Halimbawa, pupunta ang mautog sa Hong Kong, natapat na day off ng mga tao, 'di ba? Huwag niyong aksayahin yung day off nyo. Mamasyal kayo or magpahinga kayo. No, mga kaibigan. Then after Hong Kong, ang pagkakaalam ko after Hong Kong ay sa France naman. No, sa France naman daw, no, mga kaibigan. So yung mga kaibigan natin taga France, 'di ba? Alam niyo na. Basta sa lahat ng mga OFW, saang bansa man kayo at pupuntahan kayo na mautog rally mga kaibigan, huwag ninyong ipagpapalit yung oras ninyo, huwag ninyong aaksayahin yung oras ninyo sa walang kwenta. Walang kwenta. Ano yung walang kwenta? Walang kwenta ang mga maririnig nyo. Maha-high blood lang kayo. Tataas lang ang presyon ng dugo ninyo. 'Di ba? Magpahinga na lang kayo. Pahinga na lang kayo mga kaibigan. Okay? So, yon no, naka isang oras at may isang oras at kalahating minuto tayo. Meron bang gustong